Shalom sa inyong lahat. Ang Panginoon ay mahabagin at pagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Awit 103:8. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng isang serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Paano ang Diyos ay maging isang silosong Diyos? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa 1 Tesalonica 3:12-13. At naway palaguin at pasaganain tayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Patibayin nawa niya ang ating mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang banal. Amen. Pang-apat na leksyon, ang Diyos ay marubdob at maawain. Ang ating susing talata ay Isaiah 49:15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi nahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. May magagandang katotohanan ang matitipon mula sa pagkatanto na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay isang malalim na emosyonal na pag-ibig. Subalit laging kasama ang babala na bagaman ang pag-ibig ng Diyos, emosyonal o kung hindi ay ganap, ito'y hindi dapat isiping kamukha ng emosyong gaya ng nararamdaman ng tao. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Paglalarawan sa lumang tipan, paglalarawan sa bagong tipan, dalawang emosyon ng Diyos. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin. Higit pa sa isang pagmamahal ng isang ina. Pag-ibig na nakasasakit ng loob. Sa ikalawa ay gayon din ang kaawaan ng Diyos, isang silosong Diyos, at ang huli ay kaawaan at marugdog. Unang pagkahati at ang unang pagtatalakay ay higit pa sa isang pagmamahal ng isang ina. Isaiah 49:15. Ito rin ang ating susing talata kanina, kaya dito ay inuulit mula sa bersyon ng New Living Translation. Hinding-hindi, maaari bang ang isang ina ay malilimutan ang kanyang sumususong anak? Maaari siyang hindi makadama ng pagmamahal para sa batang ipinanganak niya? Subalit, kahit na posible ito, hindi kayo malilimutan. Pagmamahal ng magulang. Marahil ang pinakamalaking pag-ibig na ordinaryo sa karanasan ng tao ay ang pagmamahal ng isang magulang para sa isang anak. Madalas na ginagamit ng Biblia ang matalinhagang paglalarawan ng relasyong magulang at anak upang ilarawan ang kamanghamanghang kaawaan ng Diyos sa tao. Nagdiriin na ang kaawaan ng Diyos ay lumalaking mas malaki kaysa kahit ang pinakamalalim at pinakamagandang pahayag ng tao
sa katulad na emosyon. Mga minamahal na anak ng Diyos, nauugnay ang Diyos sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak. Minamahal tayo gaya ng isang mabuting ama at ina ay nagmamahal sa kanilang mga anak. Gayunman, gaya ng pagpapaliwanag ng Isaiah 49:15, kahit ang isang ina ay maaaring makalimot sa kanyang batang pasusuhin o hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan, kundi hinding-hindi malilimutan ng Diyos ang kanyang mga anak at ang kanyang habag ay hindi natatapos. Panaghoy 3:22. Kapansin-pansing ang Hebreong terminong raham na ginamit dito para sa kaawaan at sa marami pang talata na naglalarawan ng masaganang mahabaging pag-ibig ng Diyos ay pinaniniwalaang nagmula sa Hebreong termino para sa sinapupunan, raham. At kaya, gaya ng napansin ng mga scholar, ang kaawaan ng Diyos ay isang gaya ng sinapupunang pag-ibig ng ina. Tunay nga, ito'y lumalaking mas malaki kaysa alinmang kaawaan ng tao, kahit pa yung sa ina para sa kanyang kapapanganak. Bayang tipan ng Diyos. Ayon sa Jeremias 31:20, tinatanaw ng Diyos ang kanyang bayang tipan bilang kanyang minamahal na anak at kaaya-ayang bata. Sa kabila ng katotohanang madalas silang nagre-rebelde laban sa kanya at pinipighati siya. Kahit na nagpapahayag ang Diyos, nasasabik ang aking puso sa kanya at ako'y tiyak na maawa sa kanya. Dito, ang terminong awa ay ang terminong ginagamit para sa kaawaan ng Diyos, Raham. Karagdagan, ang pariralang nasasabik ang aking puso ay literal na may sasalin bilang dumadagundong ang aking lamang loob. Itong paglalarawan ay ang malalim na lengguwaheng lamang loob ng emosyon ng Diyos, nagpapahiwatig sa napakalalim na mahabaging pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Kahit sa kabila ng kanilang pagtataksil, nagpapatuloy ang Diyos na ipagkaloob ang kanyang saganang kaawaan at habag sa kanyang bayan at ginagawa yon ng lagpas sa lahat ng mga makatwirang inaasahan. Pangalawang pagtatalakay, nakakasakit ng loob. Oseas 11:1-4. Nang bata pa ang Israel, minahal ko siya. At mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Habang lalo ko silang tinatawag ay lalo naman silang lumalayo sa akin. Sila'y patuloy na nag-aalay sa mga baal at nagsusunog ng mga kamangyang sa mga Diyos-Diyusan. Gayon may ako ang nagturo sa Ephraim na lumakad. Kinanlong ko sila sa aking mga bisig, ngunit hindi nila nalaman na pinagaling ko sila. Akin silang pinatnubayan ng panali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig. Sa kanila ako'y naging gaya ng nag-aalis ng pamingkaw sa kanilang mga panga at ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. Karanasan ni Hosias, ang di masukat na lalim ng mahabaging pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ay ipinahayag kay Hosias. Inutusan ng Diyos ang propeta Hosias, humayo ka
mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Oseas 1:2. Maya-maya, naglalarawan ang Oseas 11 sa relasyon ng Diyos sa kanyang bayan, ngunit kasama ang metapora ng isang maibiging ama para sa kanyang anak. Para sa ilan sa atin, ang pagkilala na ang awa ng Diyos sa atin ay katulad ng isang maibiging ama o ina ay buong lalim na nakakaaliw. Gayunman, may mga maaring mabagabag dahil ang kanilang magulang o mga magulang ay hindi mapagmahal. Hindi nila makita ang pag-ibig ng Diyos na naihahalimbawa ng kanilang mga magulang. Israel ang anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan ay inihahalintulad sa magiliw na pagmamahal ng isang magulang para sa isang bata. Gumagamit ang kasulatan ng matalinhagang paglalarawan ng pagtuturo sa isang bata upang lumakad. Niyayakap ang isang minamahal na anak, pagpapagaling at paglalaan ng sustento at dili kaya'y magiliw na nagmamalasakit para sa kanyang bayan. Nagsasabi rin ang kasulatan na dinala ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Deuteronomio 1:31. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kaawaan ay tinubos niya sila at kanyang itinaas at kinanlong sila sa lahat ng mga araw noong una. Isaiah 63:9. Kataliwas sa hindi natitinag na katapatan ng Diyos, paulit-ulit na hindi naging tapat ang kanyang bayan. Sa wakas ay itinutulak papalayo ang Diyos at nagdadala ng paghuhukom sa kanilang sarili at buong lalim na pinipighati siya. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit hinding-hindi ihihiwalay ang katarungan. Dalawang babae sa harapan ni Solomon. Itong matalinhagang paglalarawan ng kaawaan na inaapuyan, kamar, ay ginamit sa kaso ng dalawang babae na humarap kay Solomon. Bawat isa ay inaangkin ang iisang sanggol na sa kanya. Nang nag-utos si Solomon na hatiin ang sanggol na walang pakay na sakta ng bata, itong matalinhagang paglalarawan ay naglarawan ng emosyonal na tugon ng tunay na ina. Sino mang naging isang magulang ay nalalaman ang leksyong ating pinag-uusapan. Walang ibang makalupang pagmamahal ang magpapasimulang may hahambing dito. Pangalawang pagkakahati, ang paglalarawan sa bagong tipan. At ang unang pagtatalakay ay ang kaawaan ni Jesus. Mateo 9:36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang kahabagan ng Ama. Sa bagong tipan, ang katulad nitong matalinhagang paglalarawang gaya ng saluma ay ginagamit upang ilarawan ang kaawaan ng Diyos. Tumutukoy si Pablo sa Ama bilang ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. 2 Korinto 1:3.
Karagdagan, nagpapaliwanag si Pablo sa Efeso 2:4 na ang Diyos ay mayaman sa awa at tinutubos ang tao dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Sa iba't ibang mga talinhaga, paulit-ulit na ginagamit ni Kristo mismo at ang mga termino ng laman loob at emosyong nakakasakit ng loob upang ilarawan ang kaawaan ng Ama. Mateo 18:27, gayon din ang Lucas 10:33 at 15:20. At ang katulad na lengguwahe na naglarawan ng kaawa ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ay ginagamit din sa mga ebanghelyo upang ilarawan ang mahabaging tugon ni Jesus sa mga nasa pamimighati. Ang lamentasyon ni Jesus. Muli at muli sa mga ebanghelyo, sinasabing si Kristo ay nakilos sa kaawaan ng mga taong namimighati o nangangailangan. At hindi lamang nakadama siya ng kaawaan, tinutugunan din naman niya ang mga pangangailangan ng tao. At oo, tinangisan din niya ang kanyang bayan. May sasaisip mo rin ang mga luha sa mga mata ni Kristo samantalang tinutunghayan niya ang lungsod. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw ninyo. Mateo 23:37. Dito'y makikita na ang panaghoy ni Kristo ay buong lapit na pinapantayan ang inilalarawan tungkol sa Diyos sa buong lumang tipan. Sa katunayan, maraming mga biblikal na scholar ang pinapansin na ang matalinhagang paglalarawan ng isang ibong inaalaga ng kanyang inakay ay matalinhagang paglalarawang ginagamit din lamang sa pagkadyos sa matandang malapit na silangan. Ito'y isang pagpaparinig o parunggit sa mga matalinhagang paglalarawan sa Deuteronomio 32:11 ng Diyos bilang isang ibong lumilipad-lipad sa ibabaw at inaalagaan ang inakay nito. Si Jesus ang dakilang halimbawa. Walang pinakadakilang halimbawa ng dakilang mahabaging pag-ibig ng Diyos para sa atin sa pangwakas na pagpapahayag ng pag-ibig. Gayunman, si Kristo ay hindi lamang ang ganap na larawan ng Diyos, siya rin ang ganap na huwaran ng sangkatauhan. Pangalawang pagtatalakay, isang silosong Diyos, 2 Korinto 11:2. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapapangasawa ng isang lalaki na kayo'y may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Elkana. Ang Diyos ng Biblia ang mahabaging Diyos. Sa Hebreo, ang Diyos ay tinatawag na El Rahum. Deuteronomio 4:31. Ang terminong El ay nangangahulugang Diyos, kagaya ng El Shaddai. Yung El doon ay Diyos. At ang terminong at ang Rahum ay isang naiibang forma ng ugat para sa katawan, Rahum. Gayunman, ang Diyos ay tinatawag hindi lamang ang mahabaging Diyos, kundi ang silosong Diyos din, Elkanah. Gaya ng inihaharap sa Deuteronomio 4:24, ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na tumutupok at isang Diyos na
bughuin, Elkanah. Ang selos ng Diyos. Madalas na hindi maunawaan ang selos ng Diyos. Kung tumutukoy ka sa isang tao bilang isang silosong asawa, malamang na hindi mo ibig sabihin ito'y isang papuri. Ang terminong selos ay madalas na mayroong negatibong kahulugan sa maraming lengguwahe. Gayunman sa Biblia, ang makadiyos na selos ay walang negatibong kahulugan. Ito'y ang matwid na simboyo ng damdamin ng isang maibiging mister para sa isang eksklusibong relasyon kasama ng kanyang misis. Ang dapat idin dito ay eksklusibong relasyon. No? Walang ibang karelasyon kundi ang asawa. Samantalang may isang uri ng selos na laban sa pag-ibig, 1 Corinto 13:4. Merong isang mabuti at matwid na selos. Tinutukoy ni Pablo ito bilang makadiyos na selos. 2 Corinto 11:2. Ang selos ng Diyos ay isang tangi at laging ang matwid na uri at maaaring mas mabuting pinag-uusapan bilang maramdaming pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, o sa ibang salita, pag tinukoy na selos ng Diyos, ito'y ang maramdaming pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang simboyo ng damdamin ng Diyos. Ang simboyo ng damdamin ng Diyos, kuwana, para sa kanyang bayan ay nanggagaling sa kanyang malalim na pag-ibig para sa kanila. Ninanais ng Diyos ang isang eksklusibong relasyon kasama ng kanyang bayan. Siya lamang ang magiging kanilang Diyos. Hindi ba yun ang tipanan? Kung ako ay magiging Diyos at ako lamang, ang tugon ng mga Israelita ay, opo, kayo lang aming magiging Diyos. Ngunit pagkatapos sa sabihin yon ay nasumpungan silang sumasamba kay Baal, sinisira ang tipan. Kaya ang Diyos ay madalas na inilalarawan silang bilang isang tinanggihang mangingibig. Paano lumibat sa mga Diyos-Diyosan na ang kanyang pag-ibig ay hindi nasusuklian. Kaya ang selos ng Diyos ay simboyo ng damdamin o simboyo ng damdamin ay hindi walang dahilan, kundi laging tumutugon sa pagtataksil at masasamang tao. Ang selos ng Diyos o maramdaming pag-ibig ay wala ang negatibong kahulugan ng selos ng tao. Ito'y hindi mainggitin, kundi laging ang tamang matwid na simboyo ng damdamin para sa isang eksklusibong relasyon kasama ng kanyang bayan at para sa kanilang ikabubuti. Napansin nyo na paulit-ulit yung eksklusibong relasyon. Walang ibang minamahal, walang ibang iniibig, walang kaagaw ang pag-ibig ng Diyos o sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlong pagkakahati, dalawang mga emosyon ng Diyos, kaawaan at marugdog. 2 Corinto 13:7 at 8. Subalit, nananalangin kami sa Diyos na kayo'y huwag gumawa ng anumang masama. Hindi upang kami magmukhang nakapasa sa pagsubok, kundi upang inyong magawa kung ano ang mabuti, bagaman kami ay nagmistulang mga nabigo, sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Sukdulang inirimbawa kay Kristo Jesus. Ang Diyos ng Biblia ay mahabagin at maramdamin. At itong makadiyos na emosyon ay sukdulang na halimbawa kay Hesus Kristo.
Ang Diyos ay madamayin, lubhang apektado ng mga kalungkutan ng kanyang bayan, ay nahahandang makinig, sumagot at umaliw. Ang panawagan upang ipakita ang mga ito. Nananabik tayong mapasa isang relasyon kasama ang mga taong nagpapakitang halimbawa ang uri ng pag-ibig na inilarawan sa 1 Corinto 13:4 hanggang 8. Subalit gaano kadalas na naghahangad tayo na maging ganitong uri ng mga tao para sa iba? Hindi natin magagawa ang ating sarili na hindi maging mainggitin, mayabang, bastos o makasadiri. Tayo ay hindi pwedeng tipunin ang isang pag-ibig sa ating sarili na pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinapaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay, at walang katapusan. 1 Corinto 13:7 at 8. Ang mga gayong pag-ibig ay maaaring may halimbawa sa ating mga buhay na bunga lamang ng banal na Espiritu, at purihin ng Diyos na ibubuhos ng banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos sa mga puso ng mga nakay Kristo Jesus sa pamamagitan ng panampalataya. Roma 5:5. Paano isasalamin ang mga ito? Sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa anong pamamaraang praktikal maaaring tumugon tayo sa at ipakita ang buong linaw na emosyon, ngunit laging ganap na matwid at nakatwirang pag-ibig ng Diyos? Una, ang isang marapat na tugon ay upang sambahin ang Diyos na siyang pag-ibig. Walang ibang sasambahin. Babalik tayo sa isipang eksklusibo. Pangalawa, tayong tumutugon sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buong aktibong pagpapakita ng kaawaan at mapagkawanggawang pag-ibig sa iba. Hindi tayo dapat na simpleng maaliw sa ating panampalatayang Kristiyano, kundi dapat na mapasigla upang aliwin ang iba. Sa wakas, dapat kilalanin natin na hindi natin mababago ang ating mga puso, kung hindi na ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Kaya, hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng isang bagong puso para sa Kanya at para sa iba. Isang dalisay at dumadalisay na pag-ibig na nagtataas ng mabuti at tinatanggal ang ipa mula sa loob. Hayaang ang ating dalangin ay maging at naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. 1 Tesalonica 3:12 at 13. Huling salita. Ano man ang maaring naging karanasan mo ng nakaraan, gaano mang napaka panghihina ng loob ang kasalukuyan mong kalagayan, kung ikaw ay lalapit kay Jesus, kung ano ka, mahina, walang kaya, at nawala ng pag-asa, sasalubungin ka malayo pa ng ating mahabaging tagapagligtas at yayakapin ng kanyang bisig ng pag-ibig at kanyang damit ng katwiran.
gaya nung sa alibuhang anak na malayo pa ay sinalubong ng kanyang nagmamahal na ama. Ihaharap nila tayo sa ama na dadamtan sa puting pananamit ng kanyang sariling karakter. Amen at amen. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang mahabaging tagapagligtas, seloso, maramdamin at maibigin, dalangin kong sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ikaw ay tutugon sa kanyang ganap na makatwirang pag-ibig at ihahalimbawa ang gayong pag-ibig sa buhay mo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kung may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.